Hello guys. Actually, nasa labas po si Kuya, no? Um, pagbalik ko sa room ko is sisimulan ko lang i-record yung nasabi ko sa inyo na i-share ko about sa stochastic oscillator, no? Very powerful indicator na pwede nating gamitin, no? I hope meron kayong bagong matutunan dito sa i-share ko, no? Tapos dun sa mga new viewers natin, nakabubukas pa lang sa ating channel, I hope na mag-subscribe din kayo sa channel ni Kuya. Okay? So, see you! Itong gamit natin is PSE Tools. So, puntahan natin yung pinakamaraming number of trades. ISM, 11,142 trades. Yung kanina. Ang dami Okay. Punta tayo sa ating indicator. Puntahan natin yung S. Stochastic. Para mga ganun yung ano niya yung kanyang spelling. Okay. So, dito tayo nakatingin sa 1 day, no? 1 day, guys. So, ito, lakayan natin siya. Alright. So, i-discuss muna natin ito. Ito, guys, tingnan nyo ito, So, ito yung tinatawag na oscillator. No, yun yung pagkakaiba ng sinasabi nilang yung pagkakaiba ng indicator at saka oscillator. So, yung oscillator, dito lang siya sa range na yan, no? Pwede mo sabihin from 0 to 100, dyan lang siya mag-oscillate, baba, taas lang sa dyan. Unlike yung mga other technical indicators, technical indicator din to, pero oscillator ito. Okay? Tapos yung mga other indicator na continuous siya, no? From 0 to kahit 100 or 100 plus, di ba? Sumusunod siya sa price. Okay? So, ito ang level niya, no? Ito ang kanyang pinaka-default. Meron siyang level ng 20 to 80. Okay? Para siyang RSI. Dahil yung RSI, di ba, meron din siyang parang shaded area. Tapos, ang gitna niya is, of course, na 50 kung meron kang range na 0 to 100. Pero ang sa RSI, yung kanyang level is nasa 30 to 70. Dito is parang plus 10. Okay? So, dito is minus 10. Tapos, doon naman sa taas is yung upper level is plus 10. Okay? Pero, pwede ka rin diyang tumingin doon sa ating mid-level yung 50. Okay? Kasi kung mapapansin mo pa, mag-plot ka ng 50 dyan. Yun naman, parang nagkakaroon ng resistance and support Pag nakatingin ka dito sa lower part ng shaded area, from 20 to 50, itong pinaka 50 is yung kanyang resistance. And pag naman nandito ka sa upper part, is yun naman yung pinaka support. Okay, so alam nyo na yung tungkol sa ating support and resistance, no? So sa ating mga new viewers, merong link sa baba. Okay, click nyo lang yung show more para mapunta kayo sa RSI at saka sa support and resistance. Okay, yung ating yung na-share ko sa inyo kung paano ko mag-trade or magbasa ng ganyang mga technical indicators. Okay, so paano ba ito tinitingnan? Alam nyo guys, dati pagka kasi yung two lines na yan, okay, itong two lines na yan is yung blue is yung 1, yun yung 1, tapos yung 3 is yung red. Okay, so pwede na sabihin yan na ba't ba may 14 yan, 14 days yan, tapos ito 1 day at saka 3 days. So paano ba nila minix yan? No, huwag nating alamin para tayo di na sumakit ang ulo natin sa mga beginners. Pero itatakil natin yan, magkakaroon tayo ng advanced sharing. Okay, hopefully next year. Tapos babalikan ko yung from tip number 1, tapos medyo advanced na yung aking isi-share. Okay, doon natin bubusisiin yan. Ano ba yung 14, 1, 3? Kasi ngayon wala pa akong Blackboard
So, gusto ko yung favorite ko yung magsusulat-sulat ng mga mapa-mapa. 'Di ba? Maganda yun, exciting yun para sa akin. Nakapag-share ng mga ganun. Okay? So, mabalik tayo dun sa level na yan. 'Di ba sa RSI is tinitingnan itong level na ito, yung level 30 na oversold. Tapos ito na mga level 70 is yung kanyang overbought. Okay? So, balikan natin yan. So, makikita natin yan guys dito na tumataas yan dito, no? Balik lang tayo ng konti dito. Ito sa tinuturo ko na yan. Overbought, kaya yan. Tapos dito naman is yung oversold. Okay? Pero mali yun. Okay? So, di ba meron akong mga na-share sa inyo nakaraang mga technical indicators na sinare ko sa inyo na napapansin kong mali. Okay? So, hindi naman tayo nagmamagaling. Pero, nakikita kasi natin na mali. So, itong stochastic guys, hindi ito ginagamit sa pag-determine kung oversold or overbought. Okay? Kasi ito is nagpapakita ng strength, kung gaano ba ka-strong or kalakas yung price movement. Okay, tsaka kung gaano siya kabilis yung momentum na tinatawag. Ito is momentum indicator kapares ng RSI. So kung gusto mong malaman yung kung iyan ay overbought na and oversold, okay, kung nasa baba is oversold, kung nasa taas is overbought, ang gagamitin mong indicator is yung RSI. Okay, itong stochastic is gagamitin natin to para ma-determine natin kung yung price is mabilis gumalaw papataas or papababa. Okay, tapos kung gaano ba ka-strong yung pag-uptrend niya at gaano ba ka-strong yung pag-downtrend niya. Okay, yun yung two points na napansin natin sa paggamit ng stochastic na oscillator na to na talagang natandaan ko, no, na gusto ko sa inyong i-share without any reservation, no. Sige, basahin natin ngayon to na talagang tingnan nyo dito so tumaas na rito, no. Kung ibabasahin natin to na ito is overbought, so ibig sabihin is magkakaroon na siya ng pagbalik, no. Your battery is running low. Wait, isasaksak lang natin yung ating cable. Grabe naman, hindi pala ako nakapag-charge. Okay, so doon ka mamamali kasi kung isipin mo na ito is overbought, so magbebenta ka na ngayon, no, dahil isipin mo is magkakaroon na ng pullback, no, magkakaroon na ng correction, pero tingnan mo is tumaas pa siya, no. So ang ibig sabihin lang niyan, pag nakikita mo nandito na sa level ng 80, okay, yun, sa level ng 80, ibig sabihin is strong yung pag-uptrend niya. Okay, pag naman nandito is strong yung kanyang pag-downtrend. Okay, from level babaliktad lang natin, no, pero may pagkahawak siya sa RSI. Pag nasa level siya ng 50 pababa, yung kalahati pababa, strong ang kanyang pag-downtrend. Okay, pagka naman siya nasa level ng 50 pataas, strong ang kanyang pag-uptrend. Okay, tapos itong blue line na yan, dapat kasi is gawin natin green yan para at least ayun, no, smooth K and smooth D. So smooth K, ayun, gawin natin green para at least makikita natin na nasa ibabaw siya. Pagka kasi nasa ibabaw yan, okay, ibig sabihin is mataas ang possibility na magkakaroon ka ng gain. Pagka yung red line is nasa ibabaw, is siya ang nauuna. Siya yung magsasabi na ayan, kamukha nito yung dito tayo. Pagka kamukha nito na yung green nasa ilalim, yung red ang nasa ibabaw, sino ang win dyan? Yung red. Okay, na yung red ang magiging candlestick dyan. Pagka naman yung green ang nasa ibabaw, okay, yung green ang nasa ibabaw, yung red ang nasa ilalim, yung green candle naman ang nangingibabaw. Okay, yung price. Okay, pagka yung relationship niya dito sa kanyang price, no. So
Paano ba natin babasahin yan na isi-share ko sa inyo na punta tayo sa 1 hour na makakatulong sa atin? Kasi bumaba siya no? Yan. Teka muna, ano bang date yun na bumaba? Para to sa yung mga followers natin makita. Dito no, bumaba siya ng date ng 20, okay, at saka 21, okay, November 21. So, kasi titingnan natin sa 1 hour yung kanya candlestick is per hour. Yan. Nasaan na yung November 20? Ayan. 19. November 20. November 19 yan, no? Oh. Nakita nyo ba? Pababa na yung pababa na tong dalawang line. Okay? So, dito sa banda na to, ano na yung line dyan? Nasaan na yung line? Ito. Nasa 50 na. Nasa 50 below. So, tingnan natin yan. Nasa 50 below na yan, ano? O anong date yan? November 20 pa lang sinasabi na bumababa na yung momentum ng price, no? Na nagkakaroon na siya ng downtrending. So, part na yan, nakakapag-exit ka na dyan makakapag-isip ka na mag-exit ka. Magsisell ka. Tapos dito, napunta na siya dito sa pinaka bearish side, no? Dito ang kanyang bullish side or bullish part, bullish level or bearish level, no? Nakita mo dyan, no? Oh, strong na ano yung very strong na yung kanyang nagsasabi na rito na pag nasa level 20 strong na kanyang bearish, okay, yung bearish movement niya. So how much more dito yung today, no? Kaya napansin nyo kaninang umaga, sinabi ko, nag-post ako na talagang very strong selling ang ISM kasi nakita ko dito sa 1 hour chart niya no, na nandito sa level ng 20 itong stochastic. Okay, so very strong ang kanyang bearish force. Okay, kaya nasasabi ng mga technical analysts or technicians, no, or stock mentors na bullish force or bearish force is very powerful so diyan nakikita gamagamit sila tiyak ng stochastic. Okay, kasi itong stochastic is number 1, sinasabi niya yung bilis or bagal, okay, at sinasabi niya yung lakas ng trend, kung siya ba is bearish or bullish. So ito yung half niya na yung 50. So sa part na yan, ayan, 50 nandiyan sa 50, no? Sa nagsimula yung yun dito sa part na to, anong date yan? Actually November 18, November 15, no? November 15, tingnan natin yung November 15. Yun, November 15. Okay, tingnan natin November 15. Ayun, no? Dito pala nagsasabi na siya, no? Dito nagsasabi na siya na magda-downtrend na siya. Okay? So, ayun makita mo dito, nag-change na. Dito sa November 15, napunta yung red sa ibabaw. Yung red line napunta sa ibabaw. Okay? Tapos ayun na, nag-change na siya ng trend. Nag-follow na dito, nag-red na dyan. So, yan, titingnan nyo sa 1 hour, titingnan nyo sa 1 hour para at least malinaw na nakikita natin yung move, kung ano yung ginagawa ng mga traders. So, okay, I hope maliwanag yung paliwanag ko na pag nakikita mo dito yung galaw ng dalawang line na yan, okay, is yung smooth K and D, as nagsasabi siya na strong ang bullish force. Okay, yan yung part na to. Tapos yung part naman na to is magsasabi sa iyo na strong ang bearish force. Okay, lalo na kung nasa level ng 20. Okay, so paano mo yan ma-sure, no? Gagamit tayo ng pwede mong i-partner dyan is moving average. So
gamitin na lang natin yung Bollinger Band, for example. Kasi yung Bollinger Band, meron siyang MA20, diba? O, ayun. So, puntahan nyo, i-click nyo sa baba yung ating Bollinger Band technical indicator na na-share ko sa inyo. Okay? Na pagka nandito, diba, ito yung pinaka MA20. Na pagka nasa upper part, bullishing siya. Tapos, pag nasa lower part, is bearishing siya. Okay? So, diba? Yan na yung confirmatory mo. Meron na tayong dalawang indicator na hindi pa tayo nakatingin dito sa volume. Kasi yung volume meron siyang average. Ayun yung clouded area, no? Yung gray part, yun ang pinaka-average niya. Okay guys, so kung may tanong kayo, i-comment nyo lang, no? Okay, teka muna. Kasi i-compare natin yung RSI, no? Parang nakalimutan ko na i-compare na talaga magsasabi sa atin kung overbought or oversold. Yan ang gagamitin natin na indicator, kung overbought and ayun, tama. Doon lang siya nagsasabi na overbought siya dito. Overbought na siya diyan. 'Di ba? Yan ang sinyalis yun na pagka nag-overbought na at hindi ka nakasakay dito sa level ng 50, at least level ng 50 bago pumunta roon. Huwag ka nang sumakay kasi mahuli ka eh. Okay? Ayun, dito lang siya oversold signal. Lalo na dito, no? So, ayan ang maging yan. Pero parang nagpapahiwatig siya, nababalik na, no? Pero, hanggang dito sa level 50 kasi para ka makasure na talagang mag-change na ang kanyang trend, no? Or talagang nag-change na siya ng trend. Okay? So, I hope meron kayong natutunan na. And, I hope dun sa mga bagong viewers, mag-subscribe na kayo sa channel ni Kuya. Alright, so see you on my next video.